Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanin ng balitaan dito sa Radyo Vision. Human Rights Victims Claims Board ganap nang tinapos ang paghahain ng claims para sa kompensasyon ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Ika-25 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Myanmar nagbukas na. Pangulong Aquino at ilan pang world leaders dumalo. Usapin na nakaapekto sa rehiyon, partikular na ang West Philippine Sea kabilang sa tatalakayin. Pilipinas at China handang palakasin pa ang pagkakaibigan at magandang relasyon sa iba't ibang larangan. At pagpapadala ng ating bansa ng medical resources sa West Africa na apektado ng Ebola virus, inanunsyo ni Pangulong Aquino bilang tugon sa malawakang pagkilos ng mundo para mapigilan ang pagkalat ng nasabing nakamamatay na sakit. Siksik ang mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision. Sa makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes at 13 de Nobyembre 2014. At syempre pa mga kaibigan, makakasangga po natin sa ating PTV Telestudio, sina Zarina Lozuegro at siyempre pa si Julius De Zamboron. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, kasama natin ang mutya ng Bulacan, Miss Vivian. Good morning! Good morning, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-aanyaya, kalaki pang aming malawakang paglilingkod na pambayan at mga pagtalakay, pagtalastas sa mga napapanahong usapin sa araw na ito ng Huwebes. Bukas din ang ating message center sa pamagitan ng ating personal hotline 0922-358-2679 para po sa inyong mga concerns, messages at mga pagbati. But don't forget to write your name and your addresses, please. Again, it's a beautiful Thursday morning, Miss Vivian. Yes, beautiful Thursday morning. At lalo na, I'm sure, masaya yung mga kapamilya ng ating Pinoy Peacekeepers na dumating kahapon. Right. Pero, bawal muna. Bawal muna ang yakap, bawal muna ang beso-beso, bawal muna ang body contact. For 21 days lang naman, Vivian. Medyo matagal-tagal din yan para sa nanabik ng isang taon, ano? Pero syempre, unahin muna natin ang security. Dumaan ang mga 100 plus na Pinoy Peacekeepers dito sa thermal scanners kahapon para masiguro na hindi sila apektado ng Ebola virus na kumakalat ngayon dyan sa West Africa. At so far, pumasa naman sila dun sa thermal scanners. Ngayon, nasa Cabalo Island sila sa Cavite para masiguro po na wala po sila o hindi po sila kontaminado nitong Ebola virus. At pagkatapos naman po nun ay makababalik na sila ng maayos sa kanilang mga pamilya. At yung 21 days na yan, Vivian, yan ang talagang incubation period, kumbaga. No, diyan matatantos ng ating mga espesyalista, mga dalubhasa sa larangan ng kalusugan kung mayroong nakapasok na mikrobyo sa katawan nila. 21 days. And after that, okay na. Okay na, balik ng pamilya,
just preparatory for Christmas. Okay. Talaga namang dapat kasing mag-ingat against this Ebola virus kasi 1:2 ang namamatay, ang ratio ng namamatay dito. So, balik kalahati ng mga naapektuhan po ng virus na ito ay namamatay. Kaya po ang ating pamahalaan ay talagang masigasig na masiguro na hindi papasok ang virus sa ating bansa. At kasabay na rin ang panawagan ng Department of Health yan, Vivian, na lahat ng mga health workers sa tanggapan ng DOH ay pinayuhan at pinaghahanda sakaling makapasok sa bansa ang nakamamatay na virus. At alam mo, napakabigat ng concern na yan. Hindi basta-basta biro yung virus na katulad lang ng mga dengue, diarrhea, or ano paman. This is somewhat deadly and fatal. That's right. And speaking of deadly, mahigit 5,000 na po ang namamatay sa sakit na yan. Kaya po tayo ay mag-ingat. At ngayon po, sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga iba't ibang balitang kinalap ng ating media ng bayan mula kay Zarina Lusuegro na nariyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Good morning, Sharina. Yes, maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay 13 ng Nobyembre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, ganap na pong tinapos ng Human Rights Victims Claims Board ang paghahain ng claims para sa kompensasyon ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Ayon po sa Claims Board, nakatakda na nilang i-evaluate ang aplikasyon ng halos 47,000 biktima. Ayon kay HRVCB Chairman Lina Sarmiento, maaaring hindi nila matapos ang evaluation sa itinakda nilang deadline na September 2015 dahil sa hindi po inaasahang dami ng claimants. Sa ibang balita, formal na pong nagbukas ang ika-25 Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa Myanmar kung saan dumalo si Pangulong Aquino at ilan pang world leaders. Kabilang po sa tatalakayin sa pulong ang ilang mga usapin na nakakaapekto sa rehiyon, partikular na po ang West Philippine Sea. Nakatakda rin pagtibayin ng mga leader ang ASEAN Joint Statement on Climate Change. Balitaan mo kami, Elena Luna. Malugod na tinanggap si Pangulong Aquino ni Myanmar President U Thein Sein sa formal na pagsisimula ng ika-25 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Kasamang sumalubong kay Pangulong Aquino at iba pang lider ng ASEAN, ang Myanmar First Lady na si Daw Khin Khin Win sa Myanmar International Convention Center sa Naypyidaw. Mula sa APEC Summit sa Beijing, China, dito na dumiretso si Pangulong Aquino. Ang tema ng summit ngayong taon ay Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community. Ito ang unang pagkakataon na naging host ang Myanmar sa ASEAN Summit mula nang maging miyembro ng grupo taong 1997. Inaasahang tatalakayin sa 2 araw na summit ang mga isyong nakakaapekto sa rehiyon tulad ng usapin ng South China Sea. Magiging bahagi rin ng summit ang pagpapatibay ng mga lider sa ASEAN Joint Statement on Climate Change 2014. Sa pagtatapos naman ito sa Huwebes, pagtitibayin din ang Naypyidaw Declaration. Taong 1997 itinatag ang ASEAN at isa ang Pilipinas sa mga founding members nito. Mula sa Naypyidaw, Myanmar, Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Samantala, handa na po ang Pilipinas at China na palakasin pa ang pagkakaibigan at magandang relasyon sa iba't ibang larangan. Sa media interview kay Pangulo Aquino sa Beijing, China, sinabi ng Pangulo na naging maayos ang pag-uusap nila ni Chinese President Xi Jinping sa tree planting event na bahagi po ng APEC Leaders Summit. Umaasa rin po si Pangulong Aquino na ito na ang simula ng ibayo pang pagganda ng relasyon ng Pilipinas at China. Sa ibang balita, itinanggi naman po ni PCOO Secretary Sunny Coloma ang espekulasyong nakikialam umano ang sinasabing pakso ng Samar Group kaugnay ng investigasyon kay Vice President Jejomar Binay. Ayon po kay Coloma na sinasabing kabilang sa pakso na ito ay nakatutok lamang po ang gobyerno sa tuwid na daan at mabuting pamamahala. Walang batayan ang espekulasyon na yan. Trabaho ang focus ng gabinete upang tapusin ang mga reforma. Hindi nakikialam ang pamilya ng Pangulo sa gawain ng pamahalaan. Sa ibang balita, inanunsyo na po ni Pangulong Aquino ang pagpapadala ng Pilipinas ng medical resources sa West Africa na apektado po ng Ebola virus. Sinabi ng Pangulo na tugon ito ng Pilipinas para sa malawakang pagkilos ng mundo para mapigilan ang pagkalat ng nakamamatay na sakit. Isa si Pangulong Aquino sa mga world leader na nagpaabot ng commitment sa usapin ng pandemic diseases.
terrorism, natural disasters, climate change at iba pang makabagong hamon sa katatapos lamang na APEC Leaders Summit sa Beijing, China. At yan po muna mga mainit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik muna tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. At Ka Francis, paraanin muna natin ang ilang text messages mula sa ating mga taga-subaybay. Maayong buntag, Radyo Vision, lalo na sa inyo po, Ma'am Vivian at Ka Francis. Humahatag na po ang mga balita dito sa Radyo Vision at dito sa Ipil, Sibugay, Mindanao. Maraming salamat po. God bless. R2 Rachel at Ram Carmona. Good morning, Kuya Francis at Miss Vivian. Advanced Merry Christmas po sa inyo. Pag-greet naman po ng happy birthday sa Ante Dangko. Birthday po niya today. And hello sa mga taga Maramba, Owas, Albay, especially sa Guzman family. Ang lakas po ng station nyo dito sa amin. Maraming salamat po, Cindy. Happy birthday po kay Ante Dang ni Miss Cindy. At good morning po. Kamusta na po ba ang klima dito sa Leyte? Aliana po ito galing sa Southern Leyte. Okay, meron tayong birthday dyan, no? Si Dang. Okay, mamaya sasabay-sabay na natin ang paghahandog sa mga nagdiriwang ng kanilang espesyal na araw. Samantala, good AM, Sir Franz at Madam Vivian. Napakaganda rin po ng samahan ninyong dalawa. At bagay na bagay po talaga kung sa pagbabalita at talino ang pag-uusapan, wala na kaming hahanapin pa. Katulad na rin ang samahan sa radyo periodiko, patuloy po ang kaunlaran sa inyong pagbabalita para din po sa lahat. Mabuhay po kayo. Salamat. God bless po mula kay Verhil ng Cagayan de Oro City. Okay, thank you very much, Verhil. At meron pa tayong isang birthday celebrant sa araw na ito. Napaka-espesyal din ito. Happy birthday to my eldest daughter, Maria Alain Alyanige. Wow, celebrating her birthday today. Thank you very much. Classmate ko yung si Alain. Happy birthday, Alain. Classmate mo si Alain. Opo, sa classmate LA. ko rin ang father niya, si Senyor Alan. Okay, happy birthday para sa inyo mula sa amin ni Vivian. Happy birthday to Okay, happy birthday and may you have many more years to come and may God showers you with all the blessings and graces on your birthday today. Samantala, narito na ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Okay. Unahin na natin ang ating radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag. Napakagandang umaga ang nahatid ng mga taga Davao sapagkat walang pag-ulan kagabi at sumikat ang haring araw kanina at nagbabadya ng isang magandang hapon sa buong Davao City. Ang Department of Agriculture, DA, sa pamamagitan ng National Organic Program at DA Rion 11 ay isinasagwa sa SMX ng Davao City ang ika-11 National Organic Agriculture Congress o NOAC na nagsimula Martes na pinasinayaan nila Senator Cynthia Villar at DA Secretary Proceso Alcala. Ayon kay Alcala na malaki ang naitutulong sa lahat ng paggamit ng organic agriculture lalo na sa magsasaka sa bansa dahil sa sangligtas sa pamamaraan ito at ligtas pangkain ng mga produkto nito. Nasa isipan lamang anya na maraming halang organic products dahil ang totooan niya mas malaking tulong sa bawat isa ang pagkain ng organic na produkto sa katawan ng tao dahil ito ay ligtas. Ang tatapos na sa araw na ito sa Davao SMX Lanang kung saan dito rin nakadisplay at ibinibenta ng mga negosyante mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang kanilang mga produktong organic. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Peng Alinio. Samantala, dumako naman tayo mga kaibigan sa Cagayan de Oro City. Nariyan ang ating kasamang si Romy Kapinpuyan. Romy, maganda umaga. Konektado. Ayun buntag, Vivian. 5 sa 10 mga area finalists para sa Search for 10 Accomplished Youth Organizations or TAYO ang napili para sa National Finals na gaganapin sa Manila ngayong darating na Disyembre. Ito ay ang grupong Move This World Pilipinas Incorporated, Access PYLP Alumni Association Incorporated, Zambasulta Chapter, Hearts and Brains Youth Volunteers, New Breed Special Force at Rebirth Outdoor Trekkers and Adventurers Philippines Incorporated. Sa
Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay John Paramio, isa sa mga organizer ng Tayo, sinabi nito na isang malaking challenge para sa kabataan ang pagsali ng ganitong patimpalak. Matatandaan na nagmula noong sinimulan ang search sa nakalipas na 12 taon, pinararangalan ang grupo ng kabataan na may magagandang accomplishment sa larangan ng edukasyon, poverty reduction, employment, financial literacy, disaster risk reduction, environmental conservation, tourism at maging sa social enterprise. Ang nabanggit na aktibidad ay pinangungunahan ng National Youth Commission. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Isa ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan, Palawan with Damian Lacasa. Damian, magandang umaga. Konektado ka. Sir Francis, magandang umaga sa iyo at magandang umaga kay Ma'am Vivienne. Sa ating bitbit balita, pinagdiwang kamakalawan Nobyembre 11 sa lungsod ng Puerto Princesa ang kauna-unahang PPUR-Day mula nang ito'y maluklok bilang isa sa New 7 Wonders of Nature at ang bagong pagkilala bilang top island destination sa buong mundo. Ang PPUR o Puerto Princesa Underground River Day ay naideklara sa pamagitan ng resolusyon bilang 2942013 na humihiling kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron na ideklarang PPUR Day ang Nobyembre 11 bawat taon na naipasa sa 23rd regular session ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa noong December 2, 2013. Ang nasabing resolusyon ay pinagtibay naman ng punong lungsod noong Enero 7 ng taong kasalukuyan at mas lalo pang napagtibay sa pagdideklara ng PPUR Day sa pamagitan ng Presidential Proclamation No. 816 na nilagdaan ni Pangulong Benigno Simeon Cojuangco Aquino III noong Hulyo 3 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Beth Maclang, PPUR Park Manager, ilan sa mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang na ito ay ang pagkakaroon ng parada sa Sitio Sabang, Barangay Kabayugan kahapon na sinundan ng maikling programa na dinaluhan ng mga opisyal ng lungsod sa panguna ni Mayor Lucilo Bayron at nagkaroon din ng isang araw na medical mission at tree planting activity sa Sabang area. Nakita din sa nasabing aktibidad ang mga turista na lulan ng MV Superstar Aquarius Cruise Ship na dumating sa pantalan ng lungsod noong Disyembre 10. Dumating din si Kim Atienza ng TV program na Matanglawin para gumawa ng documentary ng PPUR Day. Kamakalawa, isinagawa din ang parada street dancing mula sa Capitol Compound hanggang Baywalk area ng lungsod at sinundan to ng programa at pagtatanghal ng iba't ibang grupo na inibitahan din dito. Natapos ang selebrasyon sa pamagitan ng magarbong fireworks musical display. Yan ang report mula sa Puerto Princesa City, PWRM, Radyo ng Bayan, Palawan. Ako si Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Thank you very much, Damian Lacasa. Mga kaibigan, ng oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Alapin na po natin ang lagay ng trapiko mula sa ating kasamang si Julius Disambron. Julius, magandang umaga. Maraming salamat, Vivian at Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Atin na pong silipin ang pinakahuling lagay ng trapiko sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon sa mga oras po na ito. Yung pong southbound lane natin na galing po ng EDSA Muñoz o ng EDSA Bagong Barrio, lungsod ng Caloocan at patungo po kayo ng Balintawak Market at ng Muñoz southbound lane. Sa mga oras pong ito, pasado alas 6 na ng umaga, ay unti-unti na pong tumataas ang volume ng mga sasakyan na bumabagtas po dyan, kung kaya't asahan nyo na po ang kaunting pagbigat sa sitwasyon ng trapiko. Mananatili namang maluwag ito pong traffic situation natin. Yan po yung mga galing po ng Muñoz North Avenue, patungo po at papasok ng North Luzon Expressway at ng Bonifacio Monument, lungsod ng Caloocan. Aba, tungo na po tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Pituazon, lungsod po ng Quezon. Hindi po ito bola, hindi ito joke dahil asahan nyo naman po ang bumper-to-bumper na traffic situation sa bahagi po ng southbound lane. Yan po yung mga patungo na po ng EDSA White Plains, Connecticut, lungsod ng Makati o kaya lungsod ng Pasay at ng Parañaque. Yun naman pong galing po ng south area at patungo po kayo ng Timog Avenue, North Avenue at ng Muñoz at ng iba pang bahagi ng lungsod ng Quezon sa mga oras na ito ay magiging maluwag pa naman po at tuloy-tuloy ang ating traffic situation. Gayun din, itong service road natin na papasok naman ng Araneta Center sa Cubao at syempre ng iba pang panig
ng lungsod ng Quezon. Lipat naman po tayo ngayon sa bahagi ng Magallanes Skyway bilang alternatibong daan ng ating mga kababayan na patungo po ng Ninoy Aquino International Airport o kaya po ng MRT 3 Taft Avenue Station at maging yung mga papasok po ng South Luzon Expressway. Wala pa naman kayong aasahan na bumper-to-bumper na traffic situation, yung mga parking lot na sitwasyon ng trapiko, lalo na yung mga papasok na po ng nasabing South Super Highway, lalo na yung mga daraan diyan po sa may bahagi ng Magallanes Interchange. Yung mga galing naman ng area ng Katimugang Luzon at papasok po ng kahabaan ng EDSA, partikular na yung mga tutungo ng Orense o kaya ng Guadalupe, meron lang pong kaunting pag-build up sa ating service road. Pero magiging passable pa naman at green and going yan para sa ating mga motorista. Tungo tayo ngayon sa may bahagi ng C5 Green Meadows. Yan ang alternatibong daan ng mga kababayan natin. Patungo naman ng C5, Ciendecitas at ng Market o kaya ng Ortigas. Sa mga oras na ito, habang tayo'y sumasahing papawid sa telebisyon at sa radyo, ay asahan nyo naman po ang kaunting paghimpil ng mga sasakyan natin, lalo na yung patungo po ng Tandansora o kaya ng University of the Philippines dahil po sa stop and go signal na ipinapatupad natin dyan. At yun naman pong patungo po ng South area, galing po kayo na lungsod ng Quezon, ay magiging passable at wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng ating mga kakalsadahan. Silipin naman po natin ang sitwasyon sa bahagi po ng Pilcoa, lungsod ng Quezon. Yan po ang live na kuha ng aming mga kasama dyan, sina Kuya Lindon Valderrama, Kuya Manny Torres at Kuya Jerry Calilero. Sa mga oras na ito, live na live po ang inyo pong nakikitang sitwasyon ng trapiko. Yan po yung mga papasok na po ng area ng Elliptical Road kung saan ay magkakaroon na po ng mataas na volume ng mga sasakyan. Kaya asahan nyo na po yung kaunting pagbagal ng ating traffic situation, lalo na yung dito sa may kanang bahagi. Yan po yung mga sasakyan, yung mga public utility vehicles lane kung saan po nag-aabang na yung mga kababayan natin na papasok sa kanilang mga trabaho at eskwela. Kaya gising-gising na po at syempre tumutok na sa inyong Radyo Vision para kayo'y hindi malate sa inyong pupuntahang mga appointments ngayong araw. Dahil po, araw po ng Webes, number 7 at 8 ang ating number coding, iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang pagpapatupad ng number coding. At syempre, meron po tayong window hours mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Ito, paalala na lamang din, Vivian and Francis, do sa mga nagmumotorsiklo. Ingat po kayo sa pagmamaneho dahil nakakita po tayo ng dalawang magkakasunod na aksidente dyan po sa may bahagi ng EDSA Muñoz at sa may area po ng Santa Quiteria by sa lungsod ng Calooc. Ano nakaraang araw din, sa may lungsod din ng Maynila ay meron din pong aksidente. Ingat-ingat pag may time, huwag pairali ng init ang ulo sa ating pagmamaneho. Julius Desamboron para sa Media ng Bayan. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius Desamboron. Okay, 22 minutos, 32 segundos na makalipas ang alas 6 mula sa ating ikangay traffic lover. Mamaya pupunta naman tayo sa ating weather lover. Ayan. Okay, but before that, yung mga pasada natin sa ating mga text, Good AM, Ka Francis and Vivian, bagong recruit natin pero dati na silang nakikinig, sina Brando at Remy Almario. Ka-subdivision ko po sila. Pati sa television, nanonood doon sila. Pakibati po sila, Lisa Manuel ng San Mateo, Rizal. Happy listening and happy viewing sa inyong lahat. Okay, sa akin naman merong mga nag-text. Good AM, Poging Ka Francis at Cute Ms. Vivian at Sexy Ma'am Amor. Isa po ako sa mga fans nyo. Ang galing nyo po sa pagbabalita. Saludo po ako sa inyo. Salamat. Belinda Abelgas ng Barangay Hamorawan, Calbayog City. At maayong buntag, Ate Vivian and Kuya France. Malakas kayo dito sa Barangay Santo Niño, Malitbog, Leyte. At palagi po kaming nakatunin sa programa ninyo araw-araw. Gikan ni Tatay Pablo Beringel. Maraming salamat. Okay, isa na lamang. Good AM po, Ka Francis at Ma'am Vivian. Ang ganda po ng inyong tambalan. Maganda ang inyong mga balita. Buong bansa, makaririnig at makakakita. Ang sarap pakinggan at panoorin. Kahit wala pang pwede nang magkape, kahit walang pandesal, basta't may balita po kayo,
Lito Tabiliran po ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Salamat po. Ay, maraming salamat po Thank sa you, lahat ng sumusuporta sa Radyo Vision. At ngayon naman po mga kaibigan, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Amor La Rosa. Amor, maganda umaga. Magandang umaga rin sa inyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw nito ng Huwebes, dalawang weather systems ang patuloy pong makaka-apekto dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang pa rin po dito itong tail end of a cold front na makaka-apekto dito po yan sa Eastern Visayas, habang meron pa rin po tayong pag-iral ng Northeast Monsoon o yung hanging amihan. Makaka-apekto naman yan, partikular na dito po sa northern hanggang dito po sa atin sa may Central Luzon. Para po sa mga susunod na oras, asahan po ang maulap na kalangitan na magdudulot ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dito po yan sa may Eastern Visayas. So kasama po dito ang Samar and Leyte provinces. Samantalang dito naman po sa atin sa Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, Cordillera hanggang dito po yan sa may Ilocos region. Asahan pa rin po natin ang epekto ng hanging amihan. So magdudulot po ito ng bahagyang maulap na kalangitan na meron lamang pong kasamang may hina at mga pulupulong pag-ulan. Habang dito naman po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po ninyo ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang po chances sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran, sa akin po magandang balita para sa ating lahat. Wala pa naman po tayong namamata ang sama ng panahon o bagyo na posible pong pumasok dito sa loob ng ating pore sa susunod na 3 araw. Pero syempre patuloy po nating babantayan ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa para po sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Balik sa inyo, Vivian. At weather lover, Amor La Rosa. 25 minutos, 55 segundos makalipas ang alas 6. Paranin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 57 segundos. Makalipas ang alas 6 at mamaya, Vivian, na talaga namang kagalak-galak itong araw na ito para sa ating mga listeners and viewers nationwide, worldwide, sapagkat napapanahon na naman ang mga usaping ilalatag natin sa ating hapag ng talastasan mamaya. That's right. At ang featured agency for today, mga kaibigan, again, get your pepper and pencil. Pinis or unpinis, pass your pepper sapagkat napakahalaga ng ating pong pag-uusapan sa Himpapawid. Ang Commission on Higher Education. Kaya po sa ating mga taga-subaybay na may katanungan sa Commission on Higher Education, mag-text lamang po kayo sa 0922-358-2679. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses, please. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At sa ating ikalawang provincial roundup. Bayan Patrol Report. Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gopay. Hazel, na imbaga bigat kada kayo amen. Konektado ka. Naimbag na bigat Pilipinas. Kasalukuyang isinasagawa ang municipal consultation sa mga lugar na sakop ng INREM o Integrated Natural Resources and Environment Management Project para sa proteksyon ng Upper Chico River Basin. Ayon kay Penro Severino Dalutag, layunin nito na maprotektahan ang mahigit na 454 hectares na watershed ng mga lalawigan ng Kalinga, Apayao Mountain Province, ilang bahagi ng Ifugao, Benguet at Cagayan. Mahalaga ang konsultasyon ayon kay Dalutag upang malaman ang suporta ng mga nasa tinatawag na grassroots level para sa inihahandang Chico River Management Plan ng dalawang sub-watershed areas. Ang INREM ay 8 taong programa na mag-umpisa sa taong ito para sa isang watershed management project na mapupunduhan ng 2.2 billion pesos na loan mula sa Asian Development Bank, International Food and Agricultural Development at grant mula sa Global Economic Fund ng pamahalaan,
mula sa Climate Change Fund. Layunin ng proyekto ang reduction at reversion ng watershed o pagmumula ng tubig sa forest denudation at unstable farming practices. Para sa Radyo Vision, Hazel Gopay, DZRK, Tabuk, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gopay. Dumako naman tayo sa Borongan, Eastern Samar. Nariyan ang ating kasamang si Ruth Abunda. Ruth, maganda umaga. Konektado ka. Upay na aga Pilipinas, maulan ang aming umaga ngayon dito sa Borongan. Sa ating balita, masiglang pinasimulan na ng Borongan City Government pakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources ang pagtatanim ng bamboo seedlings o tinatawag na bamboo growing sa 4 na malalaking riverbanks ng lungsod. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Jaime Voces, layunin ng programa ang maiwasan ang soil erosion o pagguho ng lupa sa mga tabing ilog. Ang nasabing proyekto ay naaayon sa pinalakas na Climate Change Adaptation and Mitigation Program at preserbasyon at pagpapaganda na rin ng kapaligiran. Nakatuon ngayon ang CDRRMO sa pagtatanim sa mga barangay along the Loom River. Kasunod nito ang Sabang Suribao River, Sabang San Mateo at Canubing Canabong Rivers. Aabot ng 428 bamboo seedlings ang maitatanim sa 1,000-meter stretch ng riverbank. Babayaran ng 15 pesos bawat kawayan na itatanim at tutubo ang magsasaka at tig 35 pesos ang halaga ng bawat seedling ng kawayan, patong at kabugawan. Ito ay 3 uri ng kawayan. Ang naturang programa ay pinatutupad sa ilalim ng grassroots participatory budgeting process na pinunduhan ng 1 milyong piso, 830,000 pesos mula sa DENR at 20% mula sa Borongan LGU. Para sa Radyo Vision, Ruth Abunda ng Borongan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ruth Abunda. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa Mantala. Habang nag-aantabay pa tayo sa ilang provincial roundup reports, paranin natin ang ating message sa ating aparador, Vivian. Good morning, Ka Francis and Ms. Vivian. Happy listening to Ms. Carla Lizardo of PTV Personage and RTVM Report kay Boss. Maraming salamat po sa inyo and happy viewing, Carla. Good morning, Sir Francis at Ma'am Vivian. Greet ko lang po yung kuya ko ng happy morning always. Kaming nakatutok sa programa ninyo. God bless you and more power. Zamboanga, Sibugay, mula kay Donna Arellano. Good AM, Ate Vivian at Kuya Frank. Greet ko lang po ng happy birthday ang aking apo sa Cebu City na si Jim Bell Noel from Papo Nelson, Ugmama Olga of Baybay 5. Okay, good AM, Madam Vivian, Sir Francis. Binabati ko na ang aming barangay captain, Mrs. Carmen Ampo, Tansyong, Anang Duay, Duero, Bohol. Good AM, Ate Vivian, Kuya Franz. Greet ko lang po ng happy birthday ang aking apo sa Cebu City nga si Jimbel Noel from Papo Nelson, Ugmama Olga ng Baybay. Pwede bumati, binabati po namin si Mark Anthony Manliquez ng happy birthday. To all of you celebrating a special day, happy birthday mula sa amin. Okay. So tuloy-tuloy na tayo. Samantala, narito na ang ating espesyal na panauhin ngayong umaga, mga kaibigan. Mula po sa Commission on Higher Education, kapiling po natin ngayong umaga si Attorney Julito Vitriolo, Executive Director ng CHED. Okay, at bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, iwanan ko lang muna ang katanungan ito na para sa ating piling panauhin. Kamusta na kaya ang posisyon ng ating komisyon hinggil dito sa talagang nagpahayag ng maraming pagtataas kilay ang mga mamamayan, lalo na mga magulang, kaugnay nitong sinasabing mga fraternities, sororities within colleges and universities. Ano na ba ang posisyon nila? Yan po ay babalikan natin, mga kaibigan. Samantala, paalala muna mula sa inyong himpilan. Oras na 36 minutos, 36 segundos makalipas ang alas 6.
Vivian, formal na nating binubuksan ang ating hapag ng talastasan para sa ating featured agency at ang ating special guest for today. Yes, formal na rin nating i-welcome ang ating guest ngayong umaga. Mula sa Commission on Higher Education, si Executive Director Julito Vitriolo. Magandang umaga po sa inyo, Good Director. morning, sir. Welcome. Magandang umaga, Francis, Vivian. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Director, kanina po bago tayo nag-gap, ay mayroon pong iniwang katanungan si Ka Francis. Ano po ang posisyon ng CHED ukol dito sa mga fraternities at sororities sa ating mga paaralan? Well, at mayroong batas dyan at mayroon tayong regulasyon, no? Pero unang-una, alam naman ng lahat na ang Commission on Higher Education ay matibay na kinukondinan niya, no? Yung mga karahasan na kaakibat ng paglabag sa batas na to at sa ating regulasyon tungkol sa anti-hazing. So, ang nakikita natin dito, talagang dapat i-implement ng husto at maayos yung anti-hazing law para ma-deter o di kaya mapigilan yung mga grupo na nagbabalak pa na mag-violate dito or mag-undertake ng mga activities, lalo yung hazing na bawal ayon sa batas. Isang paglilinaw lang po, Attorney. Bale, pwede pong sumali sa fraternities and sororities pero ang bawal po ay hazing. Well, unang-una kasi, sa ating saligang batas, sinasabi naman na pwedeng magkaroon ng magtatag ng mga asosasyon na hindi dapat labag sa batas at karapatan ng mga mamamayan yung mag-associate or sumanib sa mga legitimate at saka legal na mga asosasyon. Dapat ang mga fraternities merong proseso ng pagre-recognize, kasi sa iba't ibang paaralan, iba't ibang polisiya dito. Halimbawa, sa Universidad ng Pilipinas, sa UP, merong recognition process. So, ang mga fraternities ay malayang nakakagawa ng kanilang mga comunidades. Hindi lamang sila pwedeng gumawa ng mga practices na labag sa batas. Okay. So, may proseso ng recognition. Sa ibang paaralan naman, binaban nila totally. So, underground ng mga fraternities. So, merong mga pros and cons yan, lalo na kung kailangan i-regulate mo, kung hindi mo naman makita kung nasaan sila or kung sino-sino mga opisyalis ito, may kahirapan din. At saka sir, sa amin sa UP noon, nung college, pag first year, ina-advise kami na wag munang sumali sa mga ganyang fraternities and sororities kasi masyado pang bata. Tama yan, kasi dapat, kung sasali ang mga estudyante, meron damang tinatawag na maturity sa kahit anumang organisasyon. Pero dito po, Director Vitriolo, sabi nyo kanina na kinakailangan po talagang may sanksyon ang mga institusyong akademya, colleges and universities, para sa mga magtatayo ng fraternity. Pero meron din yung mga underground na hindi pinapayagan. Pero kung sakasakaling humantong sa ganitong sitwasyon, whether accredited, sanction, or hindi sanction, kahit na papano, pag nagkaroon ng aberya, meron silang civil liabilities. Well, ang paaralan. Well, kung ayon sa batas, kung mapapatunayang merong negligence, may kapabayaan, hindi nasunod ang proseso, alam nila na magkakaroon ng mga ganitong aktibidades at hindi nila ito pinigilan, magkakaroon ng more or less liability yan, ayon sa batas. At makikita na iba't ibang grupo, iba't iba yung level ng liabilities. So, napaka-stricto kung tutusin yung batas dahil halos lahat na rin ng mga, pati yung nagmamay-ari ng lugar kung saan nagkaroon ng hazing, halimbawa, liable din yan. Kung alam niya na may nangyayaring ganyan at hindi rin niya pinigilan. So, masalimuot yung batas at marami ang maaaring sumabit yan pag in-implement ng masusi. Okay. Director Vitriolo, lilihis lang po ako ng topic. Kasi po, in-implement na po, sinimula na pong i-implement itong K-12 program sa ating high school. And essentially, maaapektuhan po syempre ang pag-accept ng students sa kolehiyo dahil for 2 years ay hindi po o mawawalan po ng estudyante ang ating colleges and universities. Ano po ang plano ng CHED dito para po sa mga teachers po na mawawalan ng trabaho? Ano po yung plan nyo for the transition phase? Alam mo, napaka
napaka-importante usapin yan dahil ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng paghahanda. No? Hindi lamang po ang DepEd, kundi ang CHED. Dahil Camp 2016, tama ka, no? Wala nang papasok na freshman sa kolehiyo. Yes. And then the following year after that. So, in effect, mga 2 taon, more or less, ano? Yung walang enrollment sa kolehiyo. So, maapektuhan ng paaralan in terms of yung kanyang viability, operational, yung kanyang economics of the school, ano? Yes. Then, of course, yung mga guro, yung mga non-academic personnel na nagtatrabaho doon, kung wala naman silang mga estudyante, may epekto yan. Ano? Yan. So, ang ating ginagawa ngayon, unang-una, nagsusurvey tayo. Nasa kalagitnaan tayo ng survey para malaman kung ilan ba talagang guro at mga non-academic personnel yung maapektuhan. Kasi iba't iba yung estimate. Merong mataas, merong reasonable figures. So, naatasan tayo ng Kongreso na, bago matapos ang taon, magkaroon ng figure na kumbaga, maaaring ponduhan in terms of establishing yung transition fund. Okay. Na kung saan doon makakakuha ng augmentation ng mga paaralan at mga guro at mga non-academic personnel na apektado para maibisan yung kanilang yung impact sa kanila, no. So isa 'yon sa ating ginagawa. And of course, minumungkahi natin na ang mga maapektadong mga kolehiyo at universidad mag-offer sila ng senior high school or 11 and 12 para yung mga guro nila na pwedeng magturo sa senior high school may gagawin, makakapagturo and of course magkakaroon ng sweldo dyan, compensation. At yung iba naman na hindi makakapagturo siguro napapanahon na bigyan sila ng ibang gagawin. Halimbawa, kung di pa sila tapos sa kanilang advanced degrees, pwedeng pagpatuloy, ano? Kung hindi pa rin sila, kung may mga ilang pagkukulang sa research, halimbawa, pwede silang mag-undertake ng research and another academic activities na kung saan magiging productive sila at hindi sayang yung oras. So, importante na tignan na ang lahat na to at kasama natin dito ang Department of Labor, ang DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno para balangkasin, no, yung mga proseso, yung transition fund and at of course ang DBM at kinukonsulta natin upang magkaroon ng tawag dito mitigation sa magiging impact ng K-12 sa Camp 2016. Bali lahat po ng colleges and universities pwede pong mag-offer nitong sinasabi ninyong senior high school, yung 11 and 12. Kasi sir, paano po yun? Di po ba nasa particular high schools na po yung mga students? Paano po nilipat pa po sila ng school? Ganun, sir? Yung nasa public, ano, kasi napakalaki yung enrollment natin. Ano, yung magtatapos ng yung 10th grade, marami yan. 1.7 or 1.4 million ata. No? Okay. Ang pupunta dyan sa 11, siguro, grades 11, siguro, sabihin na lang natin 1.4 million, ano? Opo. Malaking bahagi dyan ang magpapatuloy doon sa DepEd schools, no? Pero ang tinatayan nila na mga about 400,000 plus ata ang ma-absorb ng pribadong sektor, no? Or outside of the DepEd system. So, yan ang magiging kumbaga, supply sa mga kolehiyo natin, mga universidad, na tuturuan nila sa senior high school. So, kung kwalipikado ang mga, at gusto nila, no, willing ang mga colleges and universities, pwede nilang i-offer ang senior high school, aprobahan lang lamang ng DepEd, and then, dyan, magagamit nila yung kanilang mga guro at personnel na mag-operate ng senior high school 11 and 12. Alam mo, Vivian, isa rin siguro sa napakagandang mabigyan ng pagpapaliwanag ng ating butihing director, Vitriolo, ng ating commission. Gaano po naman ninyo namo-monitor, sir, ang lahat ng ating mga academic institutions pagdating po sa pag-upgrade ng kalidad ng edukasyon? Kaya ko po naitanong ito kasi marami po ang mga magulang na natataranta din pagdating na ng bayaran ng tuition fee dahil may mga issue ng increases. So, napakalaking pasangkrus. Pero, iyon po bang mga increases na yan, po pwedeng masabi natin na can compensate the quality of education na natatanggap ng kanilang mga anak?
Okay, alam mo ka, Francis, yung usapin ng tuition fees, talagang napaka-masalimut yan. Mahaba, madugo. Diba? Pero gusto kong tugunan muna yung unang sinabi mo, yes, yung quality. Yung quality of education, yes. Well, isa sa mga core mandates ng commission yan, gawa ng, yan nagsisimula, no? Kung bago ka mag-offer, halimbawa, ng isang academic program, dadaan ka sa Commission on Higher Education. Papakita mo na nagko-comply ka sa requirements, sa policies and standards, at inspectioning ka, titignan, ano? Kung tama ba, ano ba yung mga facilities, kompleto, nandiyan yung mga guro. Kung sang-ayon yan sa ating quality standards, pwede kang hayaang mag-offer. No? So, dyan nagsisimula. So, paano natin yan ina-ensure? Meron tayong regular monitoring process kung saan ang ating mga regional offices ay bumibisita sa mga colleges at universities, chine-check nila kung nagko-comply nga ang mga paaralan doon sa ating tinalagang quality standards. No? Kasama niya rito ang mga experts, mga technical panel and mga quality assurance teams para makita kung talagang nagko-comply sila sa requirements. Isa lamang po yan, no? Yung sa ating mga aktibidades. Nandiyan po yung proseso din ng, kung titignan natin, yung ating tinatawag na accreditation process, which is private sector ang nangangasiwa. No? Nandiyan yung mga different accrediting bodies kung saan after makapag-comply fully sa CHED ang mga paaralan, qualified sila na magpa-accredit. So, another level of quality assurance yan. Aside from dun sa pagpapatupad natin ng mga on a regular basis, yung mga compliance. No? Ito, very recently, may mga na-phase out tayo. Na isara ng mga programa, hindi lamang sa larangan ng nursing. Kasama yan dun sa engineering, meron din yan sa criminology, at pati na yung maritime education. Ayan. Pero kasama na rin po ba dito, Director, itong pagpapataas ng kalidad rin ng mga teaching professionals natin, ng mga providers natin? Nabanggit mo yun, tama yan. Ano? Kasi ngayon, ang isang tinitignan natin, yung qualification ng mga magtuturo sa kolehiyo. Yun ang napaka-importante talaga. Very important yan, ano? Kasi, siyempre, paano naman makapagturo kung hindi kwalipikado. Sa iba't ibang professional societies, for example, sa iba't ibang mga boards ng professional regulations, nagre-require sila na dapat may accreditation process sila. Hindi nila hayaang magturo ang professional, halimbawa, accountant or engineer, kung hindi nakatapos ng certain level ng continuing education, ano, or kung walang level na accreditation na ibibigay ng board. No? Sa ating party naman, sa commission, sa ating manual of regulations, dapat may master's degree ka. Kailangan magtuturo ka sa kolehiyo, dapat nakakaangat ka man lang doon sa tuturuan mo. So, parang lumalabas na minimum dyan, meron ka dapat master's degree. So, sakali man na nandun ka na at nagtuturo, bibigyan ka ng paralan ng reasonable time. Reasonable time. Yung iba, scholarship. Pero nasa school yan. Ano? Reasonable time to complete. Yung iba, kung hindi mo makakomplete, hindi ka mare-regularize. Kasi yun na nga ang patakaran natin. Dapat mataas ang antas ng kwalifikasyon ng guro na magtuturo to ensure na mangyayari yung quality teaching and learning process. At kasunod na po dyan, karugtong na yan, yung usapin ng tuition fee. Ayan. Ngayon, na ipagkakaloob ba ng mga institusyong ito, yung inaasahan ng mga magulang, magtaas man ng magtaas bibigyan ng tuition fee on a yearly basis, compensated naman. Well, kailangan kung magtataas ang tuition, siyempre yung mga bata, yung mga magulang, titignan nila kung saan napupunta yung proposed na pagtataas. Yan ngayon, pinag-uusapan yan doon sa proseso ng konsultasyon. Ano? So, sa ating regulasyon, hindi pwede magtaas ang isang kolehiyo o universidad kung hindi nagdadaan sa proseso ng konsultasyon sa mga estudyante, sa alumni, magulang. Kung DepEd, sa magulang. Kung kolehiyo, hindi na natin sinali yung PTA or magulang. Kasama dyan yung alumni. Faculty, kasama dyan. Pero for the approval po yun ng CHED. Yun, dadaan sa amin, titignan namin kung makatarungan naman at reasonable. Kasi meron kang mga batayan dyan, Vivian. Titignan mo rin kung, halimbawa, ano ba yung
inflation. Education inflators na tinatawag. Pero sa Metro Manila, mahal ng bilihin dito. So, iba yan kung ikukumpara mo sa probinsya. So, magkakaiba ngayon yung level ng tuition. Kumbaga, mas mura doon, mas mahal dito. So, hindi rin pwedeng pantay-pantay. Kadalasan po, nasisisi kagad, Ched, pinayagan Ayun ang usapin dyan Di ba, Vivian? Yes. Pag nagkaroon ng pagtataas ng 10, 15, 20% sa tuition fee, at pinayagan, nako, bakit pinayagan ng Ched kagad yan? Ganun kagad. Matagal na proseso yan, no? Una-una may konsultasyon, papaliwanag ng paaralan kung bakit siya sisingil ng tuition. Dapat ang mga estudyante, bubusisihin yan. Ang nangyayari, siyempre, magkaibang posisyon yan. May maraming paaralan na ang estudyante nila ay militante, talagang hinaharang lagi. Kahit anong klase, kahit 1% or whatever. Minsan wala sa lugar. No? So, marami namang mga paaralan na maganda ang quality na after the consultation process, merong reasonable rates of increase na tinatawag na siguro magsisimula sa mataas, pupunta sa gitna, and then meron yung affordable. Nakita namin yung prosesong ganon kasi sinusuri ng ating regional offices yan at in-apply yung mga indicators like titignan mo yung nabanggit ko kanina yung education inflators, yung ano ba yung index dito sa Metro Manila, sa ibang probinsya. Titignan mo rin yung capacity ng paaralan. So, sinisiguro po ninyo na wala namang abuses kapag mayroong raise sa tuition fee. Director Vitriolo, ang katanungan ko po, ano po ba yung mga in-demand courses sa panahon ngayon? Kasi I remember, merong pagkakataon na nursing, yung pinakamarami talagang kumukuha. Nursing, IT. Ngayon po, ano po ba yun? Well, kung in-demand courses ang ating talakayin, tignan din natin yung pag-aaral na ginawa ng DOLE and CHED tungkol dun sa ano ba yung mga kursong kailangan ng ating bansa for national development. Meron tayong mga priority courses na tinalaga at ito rin nagiging batayan ng pagbibigay ng student financial assistance or scholarship. Nakikita natin na dapat ang puntahan ng mga estudyante ngayon, ng mga magkukulehiyo, yung mga kursong, unang-una, related sa science and technology. Mahirap kasi yan, kaya konti ang pupunta. Pero sinasabi namin, dapat yan ang puntahan dahil, tingnan mo, yung ating mga weather forecasters, mga meteorologists, nauubos na. Wala nang natitira sa atin. Kailangan may mga kubungo dyan. Sa science and math, halimbawa, even yung mga sa statistics, konti, physics, ganyan. Yes. Pero kailangan yan, ang madami ngayon, mga teacher education. Nandun pa rin, priority courses pa rin to, pero dapat doon sa mga kursong makakapagbigay ng advantage sa ating bansa. In terms of yung competencies, pagtataas ng kagalingan ng mga guro natin. Engineering and technology, very important area yan, field. Hindi tayo magpuprogreso industrially kung kulang tayo ng mga engineers. Sabi nga nila, may pag-aaral nga na nauubos. Pero mahirap din kasing kurso yan. Kung kaya kailangang maganda rin yung in terms of mga estudyanteng papasok dyan, mga kwalipikado rin at kaya. At marami pang ibang mga in-demand courses na masasabi natin. Business courses, it's always in demand. Pero mas marami yata ngayon abogasya. Ako, konti yan. Kukunti tayo dyan. Kukunti ba dyan? Pero parang nagiging kaakit-akit na ngayon yung pag-aaral ng law, Director. Malamang, pero sabi natin, mahirap talaga dyan. Mahirap ang law. Daming kailangan basahin dyan. Hindi, tsaka maraming nagtapos, hindi bar passer. Exactly. Yun. Okay. Pero, Vivian, nako, talagang, ayan, sumisenyas na yung ating orasan. Nagiging maramot na naman tayo, pero siguro magandang itanong na lang natin, ipapahabol ko na lang kay Director. Kasi po, kadalasan, Director, siguro magandang ipublika, makakatulong kami, sa pagpapahayag ng mga informasyon, lalo na dito sa pagkuha ng kurso, kasi kadalasan, mismatch ang nangyayari. Exactly. Napakaraming open opportunities dito, pero walang trabaho, sasabihin nila. Bakit? Mismatch. Mali yung course na kinuha.
Oh, isang mahabang talakayan din yan, yung mismatch. Minsan wala katapusan dahil Yes, sir. talagang ang daming factors na dapat i-consider. No? Kung tutusin nga yung ating mga curriculum, kasama natin ang industriya dyan na nagbalangkas. Ano? Pero after 4 years matapos ng bata ang kurso niya, ang dami ng pagbabago na pumapasok na yung parang medyo inadequate na dahil iba na rin ang itsura ng industriya. Ganyan, di ba? Lalo sa ICT, sa information technology. Ang bilis ng development dyan. Kaya, importante yung mga core competencies na tinatawag. Communication skills. Dapat na ang estudyante, mataas ang kanyang communication skills niya. Kasama na rito yung numerical skills niya. No? Magaling siya sa mga numbers. Nako, Vivian. Para sa ating mga high school students, kung napapasok ng college, ang trend po ngayon na nasa field na ng science and technology, yan po ang mga in-demand na trabaho according kay CHED Executive Director Attorney Julito Vitriolo. Maraming salamat po Thank you very much, sir, for your time. Thank you, Vivian. At sana po maulit itong ating talastasang ito. Yes. Andang bukas naman ang aming katanggapan para dito. More power to you, sir. Okay, bumalik muna tayo dyan sa PTV Telestudio kasama sina Zarina and Julius. Okay, sa mga oras pong ito, silipin po na natin ang sitwasyon dyan po sa may bahagi ng Philcoa, lungsod ng Quezon. Sa mga oras pong ito, mag-aalas 7 na po ng umaga, ay unti-unti na po nagsisikip itong daloy ng sasakyan natin. Sa may bahagi po ng Philcoa na yan, Zarina, dahil yan yung mga papasok nating mga estudyante na sa kanilang mga eskwela. Sumisikip na. Oo. Yan. Okay. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa pag-ahatid ulat, ito ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius de Samburon. Balik muna tayo kina Francis at Vivian dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius and Zarina. At dito na po nagtatapos mga kaibigan ng isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Para po sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang delayed telecast ng Radyo Vision sa IBC Channel 13 mamayang alas 12 ng tanghali. At maaari nyo rin pong panoorin sa ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong nakaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice weekend ahead of us. God bless. Maraming salamat po.